ito na naman, panibagong araw na naman. At isang Holy Wednesday sa inyo. At Holy Thursday naman sa Pilipinas. Isang mapagpalang araw sa inyo, tanghali, gabi, saan man kayo nasa mundo. Sana po safe kayo at sana po i-allow natin yung sarili natin na mag-relax, magnilay-nilay, or sabi nga dapat wala tayong masyadong activity ngayon. Kumbaga part ng ating pag-respect dahil Holy Week. So yun, kung wala din lang man tayong masyadong importanteng gagawin o lakad, let's stay at home, relax, at pag-isipan natin yung mga nagdaan na taon. At nagdasal tayo. At yun nga, magbigay tayo ng pasasalamat dahil dumalo naman ng isang taon natin. At Holy Week nga. Yan lang. Tsaka mga ka-travel, mabanggit ko lang kasi palagi kong naririnig, sabi Holy Week ngayon, hindi naman sa kumukontra ko o kaya hindi naman po sa nagkukuhan lang ko, na papag-usapan lang po at nabanggit lang po na wala naman po akong against, pero palagi ko pong naririnig kasi na Holy Week ngayon, na dapat bawal ang karne, bawal kumain ng karne, o bawal ang meat, gano'n. Sabi nga po dun sa isang leader ng simbahan natin, wala naman pong masama kung sa paniniwala nyo bawal ang karne, wala pong pipigil sa inyo. Pero dun sa iba naman po, okay lang po yun. Pwede naman kumain at pwede tayong huwag nating pahirapan yung sarili natin. Dahil kahit naman si bossing siguro ang makausap natin, nasa taas si bossing, yun din ang sasabihin niya. Hindi niya allow na pahirapan mo yung sarili mo kung di mo rin lang kaya. Yun nga, hindi ka nga kumakain ng karne, nag-fasting ka nga for the whole week, tapos hindi yung nagtatoy, di mo naman pala kayo nakakausap yung isa sa mga pamilya mo, may sama ka ng loob sa kaibigan mo, may sama ka ng loob sa mga malapit sa'yo, o di ganun din, ba't nag-fasting ka pa? Ito po yung isang pagkakataon na dapat po wala tayong sinasayang na panahon, kasi po life is too short. Masyado pong maliit yung panahon natin para pag-aksayahan mo ng panahon sa mga ganung bagay. Although hindi naman po maaalis na magkakaroon ng samaan ng loob o kaya ng kaunting argument o kulitan ng magkakaibigan o magkakaanak. Pero wag po nating palakihin. Kung madadala din lang po sa magandang usapan at meron lang kaunting misunderstanding, wag po nating palakihin, kasi po nasasayang yung oras at panahon nyo para sa ganung bagay. Pero yun naman po nabanggit lang po ni Katravel. Yun nga, gaya nga po na sinasabi ko, para sa akin lang po yun, opinion ko po lang po yun. At disclaimer lang po, hindi po tayo eksperto sa ganitong bagay, nababanggit ko lang po, at saka pang sariling opinion ko lang po yun. In the other hand naman po,
masarap po na pipikit ka sa gabi na magpapahinga ka ng wala kang iniisip na may nasaktan kang tao. Kumbaga just be happy, maging masaya tayo kung ano yung tsaka kung may nagawa tayo or meron tayo nasaktan o man alam natin na mali yung nagawa natin, minsan po ang pinakamabilis pong response dyan ay yung totoo, kasi di ka magsisinungaling. At saka hindi naman po kawalan kung hihingi tayo ng sorry o kung hihingi tayo ng pasensya sa mga taong yun na lang po na nakaalitan nyo. Ito naman po yung nababanggit lang natin dahil mahal na araw at saka isa sa mga importanteng araw to. Kung sikon nga po diba? Kung yun nga po sa Bible, kung natatandaan nyo yung isa sa mga Messiahs ni Jesus pinagkalulo siya at pinagpalit siya sa kaunting halaga at natuto niyang patawarin at hindi kinu-question. Tayo pa kaya? Enjoy lang po natin yung buhay natin at maging masaya tayo at yun lang po. At ayan, naging madaldal na naman si Katravel. Magpasensyahan nyo na. Nasimula, nagdire-diretso na. Masyadong madaldal habang nagdadrive tayo. Kwento lang po natin. Naikwento ko lang po. Pero maiba po tayo. Isang magandang araw po dito sa amin ngayon. Medyo mainit po. At yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas, alam ko sobrang init daw dyan sa atin ngayon. So little safety tips lang po na wag po natin kalimutang uminom ng maraming tubig. At kung lalabas po tayo magdala po tayo ng panglaban sa init, kung may payong o sombrero. At pinaka-importante po sa lahat, wag niyong kalimutang magdala ng tubig. Kasi po kailangan niyo po yan. Pag na-dehydrate po kayo, mas mahirap po. Alam nyo, marami pong pwedeng mangyari pag na-dehydrate kayo. Lalo na doon sa mga nanay natin na medyo nagkakaedad na. Nanay po natin na nagkakaedad na dyan, at lalo na may mga underlying condition o may mga komplikasyon na, may high blood, gano'n, may may diabetes o may sakit sa puso. Huwag nyo pong hayaan na lagi po kayo magdadala ng tubig. Huwag nyo hayaang ma-dehydrate kayo. Kasi kaakibat po ng dehydration ang komplikasyon lagi. Konting safety tips lang po. And again po, disclaimer lang po. Hindi po tayo eksperto sa ganyang bagay. Yun lang po yung nalalaman natin. So, mag-iingat po tayo at magdala tayo ng maraming tubig nang hindi tayo ma-dehydrate. Tsaka ayun, kung sabi nga kung wala naman talaga masyadong importante pupuntahan at hindi naman ganun ka-importantihan lang manatili na lang po tayo sa bahay natin at magnilay-nilay dahil mahal-mahal na araw naman po. Yun lang po, na binanggit lang. At ito nga, drive tayo pauwi sa bahay at magla-lunch tayo. At sana po kayanin ko dahil starting tomorrow night hanggang Friday night susubukan po natin mag-fasting. Hindi tayo kakain. Yan po, abangan nyo po. Sana po kayanin natin. Magandang buhay mga travel. Ito po, pauwi na po tayo. Yan, natapos na naman po yung isang maghapon natin. At gaya ng dati, nasa daan na naman po tayo. At eto, drive lang tayo pauwi. Yan, at
Happy Thursday sa Pilipinas. Happy Holy Thursday. Samantalang Holy Wednesday ng gabi naman po sa amin dito. So sana okay po ang maghapon nyo. At ako naman po eto, magdadrive lang po tayo pa uwi. At yan lang ang update natin sa maghapon natin. Kapagkwentuhan lang ako sa inyo habang nagdadrive. Isang maiksing video lang tong magagawa natin to. Di tayo masyadong nakakalabas lately kasi po palagi pong umuulan dito sa amin. At masyadong maulan kada weekend. Nakakapagtaka, every weekend umuulan dito sa amin. Bihira yung, wala pa yatang weekend na hindi umulan pero okay lang po yan. Kailangan po ng halaman namin yung ulan. Mga travel, papasok na po tayo dito sa freeway kung saan medyo bibilisan natin ng konti. At yan po, medyo wala tayong masyadong hindi pala, meron din pala. Akala ko walang masyadong kasabay sa daan ngayon, pero medyo marami din pala. Ayan, drive lang po tayo. At ayan, nga sinasabi ko kanina, dahil lagi po umuulan dito sa amin sa weekend, napakaganda pong tingnan ng mga halaman at saka ng side road namin dito, green na green po. At may mga pagkakataon pa po na may maraming wild grass, na kung yung makikita niyo yung wild grass namin may mga bulaklak po siya. So ang gandang tingnan. Pero yun nga lang, ang other side po niyan pag bumalik po yung init natin, gaya po ng dati, matutuyo yung mga halaman na yan. At magiging prone naman po tayo sa wildfire. Sa mga hindi po nakakaalam, ang California po ay hindi masyadong dinadaanan ng mga bagyo. Wala kaming tornado, wala kaming hurricane, pero may wildfire po kami. Basta minute po, matuyo yung mga grass, may mga pagkakataon po na magkakaroon kami ng wildfire. May mga ilang incident na po na naranasan po na nag-wildfire dito sa amin. So hindi po maganda. Tuloy po natin. Tuloy lang po yung biyahe natin. At ito nga po, medyo sorry po, medyo inaantok na po si Katravel. Napagod po tayo, masyadong mahaba yung araw natin. Medyo may mga nagkakasakit po sa mga kasama natin, so nagkukulang yung kasama natin sa trabaho. Syempre kailangan natin mag extra effort para punuan yung nawalang tao. Kaya medyo pagod po si Katravel ngayon. Pero gaya nga nagsabi, part po ng trabaho natin yan. Kailangan na lang natin gawin. Dahil yun po ang trabaho natin. Nangyayari naman po yan, hindi naman po araw-araw. Kaya lang yan. Kahit na tayo po may nararamdaman din dahil hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon di pa gumagaling yung balikat ko. Sakit po. Kasi po nang one day nagising ako, masakit yung balikat ko, hanggang ngayon di pa siya gumagaling. At may iniinom na po tayong gamot, tsaka nagpa-x-ray na tayo. Wala pa nga lang pong resulta kung anong
lang po. Kanina po, nung naka-break ako sa trabaho, nagsa-surf lang po ulit tayo sa FB. Tinitingnan ko po yung mga nagla-live at saka yung mga nagpo-post ng mga ads and reels. So, nakaugalian ko na po na pag umakyat ako, dadaanan ko yung isang nagla-live. Gaya ng dati, kagaya ng sinasabi ko sa vlog ko, lagi tayong bumabati ng magandang buhay. Yeah, magandang buhay po, gano'n. Tapos nakaugalian ko na rin po na bago ako umalis dun sa channel na yun, nag-iwan po tayo ng counting patala o pailaw. Nakaugalian ko na po yun. So anyway, so meron po akong nadaanan na isang kasama natin na content creator din. So magandang buhay po tayo. Tapos syempre nagpatala nga po tayo. Nakakatuwa po yung sinabi niya, medyo tumagos po sa akin. Sabi niya po sabi niya po na sinabi niya daw na sana daw one day madaanan ko yung channel niya at papasyalan ko yung bahay niya. Which is nangyari nga po kanina, hindi naman po sinasadya. Napadaan nga po sa bahay niya. Tapos nakakakon lang po, masarap sa pakiramdam na may mga tao pala na inaabangan din na madaanan mo yung bahay nila, gano'n. Na knowing na hindi naman po ako ganun kasikat, knowing na hindi naman po ako mataas o malaking content creator, isang beginner lang po tayo. Pero nga para sa akin po kasi yung pag-iiwan o pagpapailaw ng bahay, isang one way ko po na maabot ko sila, mahawakan ko sila, masabihan na magandang buhay, isang magandang araw sa iyo. Mga ka-travel, share lang po. Kanina po, nung naka-break ako sa trabaho, nagsa-surf lang po ulit tayo sa FB. Tinitingnan ko po yung mga nagla-live at saka yung mga nagpo-post ng mga ads and reels. So nakaugalian ko na po na pag umakyat ako, dadaanan ko yung isang nagla-live. Gaya ng dati, kagaya ng sinasabi ko sa vlog ko, lagi tayong bumabati ng magandang buhay. Yeah, magandang buhay po, gano'n. Tapos nakaugalian ko na rin po na bago ako umalis dun sa channel na yun, nag-iwan po tayo ng counting patala o pailaw. Nakaugalian ko na po yun. So anyway, so meron po akong nadaanan na isang kasama natin na content creator din. So magandang buhay po tayo. Tapos syempre nagpatala nga po tayo. Nakakatuwa po yung sinabi niya, medyo tumagos po sa akin. Sabi niya po sabi niya po na sinabi niya daw na sana daw one day madaanan ko yung channel niya at papasyalan ko yung bahay niya. Which is nangyari nga po kanina, hindi naman po sinasadya. Napadaan nga po sa bahay niya. Tapos nakakakon lang po, masarap sa pakiramdam na may mga tao pala na inaabangan din na madaanan mo yung bahay nila, gano'n. Na knowing na hindi naman po ako ganun kasikat, knowing na hindi naman po ako
mataas o malaking content creator. Isang beginner lang po tayo, pero nga para sa akin po kasi yung pag-iiwan yung pag-iiwan o pagpapailaw ng bahay, isang one way ko po na maabot ko sila, mahawakan ko sila, masabihan na magandang buhay, isang magandang araw sa iyo. At supportahan nyo na rin po yung kakulitan ko po sa live. Minsan po nagla-live po tayo sa simultaneous ng YT at saka FB. One way ko na rin po na maka-interact kayo nyo at saka makipagkwentuhan sa inyo. Yung pong pag-akit ko sa simultaneous ng live na gano'n, na nakakakwentuhan kayo, magaan po sa pakaramdam yun. Kumbaga nakakabawas din po ng pagod yung dun sa buong maghapon na nagdaan, o kaya kung medyo hindi maganda yung daan ng araw sa atin, may makakakwentuhan po at makakakulitan. Malaking bagay po yun sa akin bilang isang content creator. Makakwentuhan ko lang po kayo at mga kabiruan, nakakagaan po ng araw yun. Lalo na po sa mga kapatid nating OFW dyan at mga nasa malayo sa kanilang mga pamilya. Alam ko makaka-relate po sila sa akin dito, na minsan po yung pagla-live ng isang content creator, lalo na OFW, o yung paggagawa nila ng mga reels at mga content nila, both YT and FB, ay isa pong way yun, no, para kahit paano po mabawasan yung lungkot na nararamdaman nila habang malayo sila sa pamilya nila. At isang way din po yun para ma-divert nila yung attention nila. Imbes na mag-isip sila, malungkot sila, maging busy sila. Hindi nila nararamdaman yung araw na dumadaan. Madali pong sabihin at saka madali pong madaling bangkitin na yung mga iba dyan sasabihin siguro, sus, ganun lang, ganun lang. Hindi po. Ang pinakamatindi pong kalaban ng isang OFW at ng isang taong malayo sa pamilya nila ay yung lungkot. Hindi po madali ang ginagawa nila, kaya po sila tinawag na mga bagong bayani ng henerasyon. Kasi po yung sakripisyo at saka yung panahon na malayo sila sa pamilya nila ay isa pong hindi madaling bagay, na minsan yung iba din nila kinakaya. Ang paglayo po ng isang tao sa sariling bayan niya, sa sariling pamilya niya, ay isang malaking sakripisyo po yan. Bigyan po kayo ng kaunting example. Habang malayo po yan sa pamilya, o kaya malayo siya sa bayan niya, mag-isa lang po yan. Imagine niyo po, gigising niya ng maaga, gagawin niya yung trabaho niya, magpapakapagod siya, tapos on the end of the day, siya pa yung mag-aayos ng kakainin niya, siya yung mag-aayos ng mga gamit niya, magluluto yan para sa sarili niya, magpe-prepare para sa sarili niya. Ang pinakamasakit na bagay po doon pag nagkasakit yung tao na yon. Kasi po pag nagkasakit po yan, mag-isa ka lang din. Sinong tutulong sa iyo? Wala ka namang kapag-anak na kasama. Pag nagkasakit ka, ikaw din ang mag-care sa sarili mo. Kaya lalo na po yung mga minsan na hindi magandang araw na pinagdadaanan mo, hindi po madaling bagay yun, lalo na't wala kayong nakakausap. At yun mo lalabas yung sama ng loob mo, wala, di ba? Kaya mahirap po ang isang OFW. Hindi naman po sa sinasabi ko lang, pero yung po sa mga nangangarap na mga ibang bayan o umalis
sa sariling bayan, mag-isip po kayo ng maraming beses. Alam ko po, sakripisyo po ang lumayo sa sarili nyong bayan at hindi madaling bagay, pero pag-isipan nyo pong mabuti kasi po marami na po ang nakilala kong nag-failed na mga ibang bayan na hindi tumagal at umuwi din sa atin kasi kinakain po sila ng lungkot. Yun po ang pinakamahirap na kalaban, lungkot. So, yun lang po. At pagpasensyahan nyo na po ang kadaldalan ni Katravel kung makikita nyo po. Nandito na po tayo sa harap ng bahay ko. Maraming salamat po at sinamahan nyo ako sa biyahe ng araw na to. At nagpapasalamat din po ako sa mga bagong subscriber natin dyan at sa mga sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo. At gaya ng lagi kong sinasabi, isang magandang buhay mga katravel hanggang sa muli. Mga katravel, sana ngayong gabi pagpikit ng mata mo maging okay ka at maging isang magandang araw ang nagdaan sa iyo. Isang mapagpalang gabi mga katravel. So paano mga ka-travel? Hanggang sa muli!